Magandang araw, mga kapatid sa Panginoon, mga iniibig, mga minamahal na mga kapatid. Araw dahil ang araw naman talaga ay 24 oras. Kung babasahin mo ang Genesis sa Kapitulo 1, makikita mo na ang araw ay gabi at araw. Day is called night and day. So the 24 hours of a day is really morning and evening. So magandang araw sa inyo dyan. Binabati ko kayo ng biyaya, kapayapaan, pag-ibig at kahabagan. Habag, yan naman ang pagbati ng Biblia. Yan ang pagbati ni Pablo sa lahat ng kanyang mga sulat. Kapayapaan at biyaya. Paulit-ulit yan. Si Juan naman, habag at pag-ibig. Yan ang kanyang mga pagbati. Kaya dapat bumabati tayo sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga kasama sa pananampalataya ng habag, biyaya, kapayapaan at pag-ibig. Yarito naman tayo sa isang araw ng Sabat. Sabat, isang araw ng pahinga. Isang araw na ipinagkaloob sa atin na tayo'y magsama-sama, magsamba, mamamahinga. Ang buong araw dapat ng Sabat ay ibigay sa Kanya. Hindi lang na panahon ng pagsamba sa gabi ninyo dyan o araw ba, kundi noong gumising ka sa umaga hanggang sa gabi. Actually sa Biblia, noong isang araw pa, noong alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ngayon, yan ang Sabat. 24 hours. Dapat malaman natin na sa araw ng Sabat ay banal. Ibigay natin sa Diyos. At purihin ang Diyos sa araw ng Sabat na ito, na tayo na naman ay makikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo muna ay dadako sa panalangin. Ama naming banal, makapangyarihan, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng inyong salita, na sa isa na namang pagkakataon ay biyayahan nyo kami ng magtuturo mga bagong bagay na nagmumula sa inyong kalooban, mga bagong bagay na nagmumula sa inyong mga salita. Samahan nyo kami at turuan nyo kami. Mangusap ka sa amin at turuan nyo kaming makaunawa at sa inyong layunin na maging kabahagi ito sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating tinalakay sa nakalipas na araw ng pagsamba ay iyong panalangin. Dalawang mensahe tayo doon. Naway lumago kayo sa panalangin, sa aral ng panalangin na ibinigay sa atin, at alam naman ninyo ang panalangin, ngunit nadagdagan sa mga bagay na ating pinag-aralan. Ang kalooban ng Diyos ay tayo'y lalong manalangin, dagdagan ng panalangin, lumago sa panalangin, lumago sa biyaya ng panalangin. Dalawang Sabat ng kahulugan ng panalangin. At sinabi natin sa nakalipas na ang ating mga aral sa mga buwang ito ay panalangin at pagsamba, pagsamba at panalangin. Ngayon babalik tayo sa pagsamba. Ito namang pagsamba at panalangin yan ay magkakaugnay. Ang pagsamba talaga ay isang uri ng panalangin. At sa paraan ng panalangin, tayo'y sumasamba. Kaya sa pagkakataong ito, babalik tayo naman sa pagsamba.
nakalipas na unang aral natin ng pagsamba, tinalakay natin ang kahulugan ng pagsamba. At nalaman natin na mayroon lamang dalawang tunay na kahulugan ng pagsamba. Ang pagsamba ay ang pagbibigay natin una, pag-aalay ng ating mga sarili sa Diyos dahil sa Kanyang kahabagan. At siya nating pinakamataas na halaga at pagpapahalaga. Ibig sabihin, noong inialay mo ang iyong sarili sa Diyos, ikaw ay at ibinigay mo ang lahat, ikaw ay nagsamba. Yan naman ang sinabi sa Roma 12:1. Yan ang katampatan nating pagsamba. At noong inialay mo ang iyong sarili, yun ay ang iyong pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapahalaga sa Diyos. Hanggang hindi mo iaalay at ibibigay ang iyong sarili, hindi ka nakapagsamba. Kaya kailangan magsimula tayo sa pag-aalay, sa pagbibigay sa ating mga sarili sa Diyos. Pangalawa, sinabi natin ang pagsamba ay ang pagbibigay sa Diyos ng pinakamataas niyang halaga na siya lang ang karapat-dapat na tumanggap. Matapos mo ibigay ang pinakamataas mo na halaga at pagpapahalaga, ngayon ibibigay mo na sa Diyos ang kanyang pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng pagsasabi mo, sa pagpupuri mo, sa pagpapasalamat mo sa kanyang pinakadakilang pangalan. Yun ang kahulugan ng pagsamba. Ngayon, pag-aralan natin, talakayin natin itong dahilan ng pagsamba. May kaugnayan lamang ang ating pag-aaral, kahulugan at ngayon dahilan. Bakit nga ba tayo'y sumamba sa Diyos? Kailangan siyang sambahin at kailangan ialay ang ating mga sarili. Kailangan ibigay ang pinakamataas sa Diyos na halaga na siya lang ang katanggap-tanggap, siya lang ang may karapatang tumanggap. Ngayon, tingnan natin itong dahilan ng pagsamba. Mayroon tayong tatlo lang na dahilan ng pagsamba. Medyo mahaba-haba ng kunti naway matapos natin sa isang sesyon. Kung hindi man, maaaring dalawa. Tingnan natin kung ano kahaba itong ating talakayin. Dahilan ng pagsamba. Ang pagsamba ay ang pinakamahalagang bagay na gagawin ng tao sa Diyos. Kung mayroon pang pinakamahalagang bagay na gagawin mo sa iyong Diyos, sa ating Diyos, iyon ang pagsamba. Ang pagsamba rin ay nagpapakita kung sino tayo. Nagpapatunay sa ating pananampalataya. Kung ikaw ay may pananampalataya, malalaman sa iyong pagsamba. Kung ikaw ay sumasambang tunay, tunay rin ay pananampalataya ka. Kaya alamin mo ang iyong sarili sa pagsamba. Ano ang mga dahilan ng pagsamba? Una, ang dahilan ng pagsamba. Sambahin natin una ang Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Magsimula tayo sa kahabagan. Bumalik tayo sa definition, sa kahulugan ng pagsamba. Ang pagsamba ay ang pagbibigay, pag-aalay sa Diyos ng ating mga sarili dahil sa kanyang kahabagan. At na siya nating pinakamataas na halaga at pagpapahalaga. Yan ang kahulugan ng pagsamba. At iyon ay dahil sa kanyang habag. Ang pag-aalay sa sarili na pinakamataas na halaga at pagpapahalaga, iyon ang iyong pagsamba. At dahil yan sa habag niya, hindi natin maaring iaalay. At hindi rin ang Diyos tatawag sa ating mag-alay ng ating mga sarili kung hindi siya nahabag sa atin. Nahabag siya, binigay niya ang kanyang sarili sa atin, wala nang naiwan sa atin, namatay tayo sa kasalanan, kinahabagan tayo dahil sa kanyang habag. Sabi niya, ialay ninyo
kinahabagan ko kayo. Ngayon, ibig kong ibigay ninyo ang inyong sarili sa akin. Yon, habag niya. Ang habag ay o biyaya ay hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. Wala na dapat para sa atin, ngunit kinahabagan tayo. Yun ang habag. Ayon sa Roma 12:1, dahil sa kahabagan ng Diyos, ako'y namamanhik sa iyo, sabi ni Pablo, na ialay ninyo, ihandog ninyo, ibigay ninyo. Yun ang dahilan na tayo magapagbigay dahil sa kanyang habag. Ang pagsamba na kailangan natin ay dahil sa kanyang habag. At alam natin na ang pagsamba una ay ang pag-aalay sa ating mga sarili. Hindi yung pagsasabi ng mga bagay sa Diyos una, kundi ang pag-alay sa ating mga sarili. So una, dahil sa kanyang kahabagan ay kailangan natin siyang sambahin. Sambahin natin ang Diyos dahil sa kanyang kahabagan, sapagkat sa kanyang kahabagan tayo'y binuhay niya. At mula sa kamatayan, pinatawad din sa ating mga kasalanan. Ang habag ng Diyos, ano bang ginawa ng habag ng Diyos sa atin? Kinahabagan nga tayo. Ang habag ng Diyos ay bumuhay sa atin. Nung tayo patay, sabi ng Biblia, tayo'y binuhay niya. Nung tayo'y makasalanan, tayo'y pinatawad niya. Yun ang habag ng Diyos. Wala nang makakagawa niyan sa atin. Binuhay niya at kinahabagan niya. Sinabi ng Juan, sinabi ng Epeso 2, 4 at 5 na ang dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa kanyang kahabagan, tayo'y binuhay niya nung tayo'y mga patay. At sinabi naman ng Epeso 1:7 na dahil sa kanyang habag, tayo'y kanyang pinatawad at tayo rin ay kanyang binuhay. Yun ang dahilan na sambahin natin siya, mga kapatid, dahil sa kanyang kahabagan sa atin. Kaya yan ang pinakaunang dahilan. Dapat hindi natin kalimutan sa isyu ng pagsamba. Tinawag tayo ng pagsamba na sumamba sa kanya dahil sa kanyang habag. Nangahulugan na tinawag tayong una, ialay ang ating mga sarili. Kaya bawat panahon na tayo sumamba, bawat panahon ng ganito'y tayo magsama-sama, laging nasa puso natin na ito'y panahon ng pagsamba. Nahabag sa akin ng Diyos. Pinuhay niya ako, pinatawad niya ako. At sa linggong ito, marami siyang ginawa sa akin ng habag. Kaya tayo'y sasamba. Mahabagin ng Diyos. Amen. Pangalawa, na dahilan ng ating pagsamba sa Diyos, sambahin natin ang Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban sa kanyang bayan. Kalooban, kagustuhan, ito ang kanyang utos. Pag sinabing kalooban, kagustuhan, utos ng Diyos. Batas, sasabi rin yan. Kalooban, ang pagsamba ay kalooban ng Diyos. Ang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat ay kalooban niya sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, sa atin na kumikilala sa kanya. Kalooban niya ang pagsamba. Ang pagsamba ay iniutos ng Diyos sa lahat ng kumikilala sa kanya. Ayon sa Mateo 4, versikulo 10, sabi ni Jesus, nasusulat ito, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang iyong paglingkuran. Sasambahin mo.
utos niya. Panginoon mong Diyos, siya lang ang inyong paglingkuran. Tinawag tayo sa utos na ito na sumamba at kasama sa ating pagsamba, paglingkod sa Kanya. Sapagkat kalooban ng Diyos na sambahin siya, ay hinahanap niya ang pagsamba. Yung utos niya na sambahin siya, dahil kalooban niya, hinahanap niya ito sa atin. Kaya nangangailangan na ang iglesia, ang mga tao, patuloy tayong sumasamba. Ibig sabihin, patuloy tayong nag-aalay sa ating mga sarili. Patuloy nating sasambitin ang kaniyang kapuri-puring pangalan. Kalooban niya ito. Hinahanap niya ito ayon sa Juan 4:23. Subalit dumarating na ang oras at ngayon na nga na kapag ang mga tunay na mananamba ay magsisamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon upang sambahin siya. Hinahanap niya. Hinahanap niyang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Iyon ang kalooban ng Diyos na ng pagsamba. So, pangalawang dahilan na sambahin siya sapagkat kalooban niya. Kalooban ng Diyos na sambahin siya sapagkat linikha niya tayo ayon sa kanyang kalabalhatian. Itong kalooban ng Diyos, itong utos ng Diyos sa pagsamba ay dahilan din na tayo'y linikha niya ayon sa kanyang kalwalhatian. Ang mga anak niya, ang bayan niya, ang mga tagasunod sa kanya, ang mga kumikilala sa kanya. Sabi ng Biblia, linikha niya sila upang siya ay luwalhatiin. Sinabi ng Isaiah 43:7, bawat tinawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan at ginawa. Karon ang deklarasyon ng Diyos sa atin. Linikha ayon sa kanyang kaluwalhatian. Yun din ang deklarasyon ni Pablo noong tayo'y linikha muli. No? Nasira tayo sa kasalanan. Ang Biblia ay nagsabi sa kaligtasan tayo parang linikha muli, binuhay muli. At ayon sa Epeso 1:6 at 12, tayo'y ayon sa kalwalhatian ng kaniyang biyaya for the praise of His glorious grace. Kaya yan ang dahilan na kalooban ng Diyos na tayo'y sasamba. Kalooban ng Diyos na tayo sumamba sapagkat kalooban ng Diyos na siya ay bigyan nito. Sapagkat kalooban ng Diyos na siya ay sasambahin tayo ay tinatawag niya upang gawin ito. Upang gawin ang pagsamba. Mamasahin mo ang mga salmo sa Salmo 96. Tingnan natin ang Salmo 96, versikulo 7. Ito ang sabi, magbigay sa Panginoon, o kayong mga lahi ng mga tao, magbigay sa Panginoon ng kalwalhatian at kalakasan. Yun, ang kanyang kalooban. Magbigay sa Panginoon ng kalwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Dadala ng isang handog at magsipasok sa kanyang mga bulwagan. Magsisamba sa Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Takot sa harap niya buong lupa. Magsabi sa gitna ng mga pagano na ang Panginoon ay naghahari. Yon ang kanyang kalooban, mga kapatid. Ang Diyos ay kalooban niya na sambahin siya. Yan ang pangalawang dahilan. Una, dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang kalooban. Kaya sa bawat panahon na tayo ay magsamba sa araw ng pagsamba sa ganitong panahon,
sabihin natin, kalooban mo Diyos, nasambahin ka, kaya ibigay ko sa iyo ang inyong utos. Susunod ako. Matapos mo inialay ang inyong sarili, ay magsamba ka. O di ba sabihin mo, ngayon Panginoon, kalooban mo ng araw na ito ako magsamba. Ako'y mag-alay ng aking sarili at ibigay sa iyo at ialay sa iyo ang aking mga pagsamba. Pangatlo, bakit pangatlong dahilan ng pagsamba ang Diyos ay sasambahin natin. Sasambahin natin ang Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan. Kanina, kahabagan. Pangalawa, kalooban. Pangatlo, kadakilaan. We worship God because of His greatness. Kadakilaan. Dakila ang Panginoon. Dakila. Malaki. Mataas. Great. Sambahin ang Diyos dahil sa mga dakila niyang katangian at kalikasan. Una, kung ang Diyos ay dakila at sambahin siya sa kanyang kadakilaan. Sambahin ang Diyos dahil sa mga dakila niyang katangian at kalikasan. Pag sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay dakila, ibig sabihin niyan dakila ang kanyang katangian at mga kalikasan. His divine attributes. Sa Biblia, mayroon tayong tinatawag na the incommunicable attributes at communicable attributes. Mga katangian ng Diyos na maaring gayahin natin o ipamahagi ng Diyos sa atin. Mayroon din siyang katangian na sa Kanya lang. Mayroon siyang kalikasan na hindi natin maaring maranasan. Mga katangian niyang para sa Kanya lang, mayroon din siyang para sa atin. Halimbawa, siya ay walang katapusan, hindi tayo maaari niyan. Walang simula at walang katapusan. Eternal. We are not eternal, although we will have eternal life. Pag sinasabi naman ang Diyos ay mahabagin, God is merciful, pwede tayo niyan. Pwedeng ibahagi niya sa atin. Kaya marami siyang katangian na para sa Kanya lang, mayroon din siyang katangian na maaari niyang ibahagi sa atin. The incommunicable attributes and the communicable attributes. Kaya una, ang dakila na Diyos ay dakila sa kanyang mga katangian at kalikasan. Ito ang mga bagay na laman ng ating pagsamba dapat. Una, sa kanyang dakilang katangian at kalikasan, siya ay makapangyarihan sa lahat. He is all powerful. Tinatawag sa English na omnipotent. All powerful. Genesis 17:8 sinasabi, nagpakitang ang Panginoon kay Abraham at sinasabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal. Yan ang deklarasyon ng Diyos kay Abraham. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Sinabi naman ni Job sa Job 42, versikulo 2, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at walang tao, walang isa na nakakapipigil sa iyong mga ninanais. Magagawa niya ang lahat ng bagay, walang makakapigil sa Kanya. Yan ang makapangyarihang Diyos. Ayon sa awit 135 verse 5 and 6, pakinggan natin ito. Sapagkat na nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila at ang aming Panginoon ay nangingibabaw sa lahat ng mga Diyos. Versikulo 6, anuman ang ikinasyan niya ay iyon ang kanyang ginawa sa langit at sa lupa at sa mga dagat, pati ang mga dako ng malalim at kalaliman. Ganon ang makapangyarihang Diyos. Una, dakila ang Diyos sa kanyang katangian at kalikasan. Unang dakila niyang katangian, makapangyarihan sa lahat. Pangalawa niyang kadakilaan na katangian, dakilang katangian, itong pag-alam sa lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. He knows all things. Tinatawag yan sa English na omniscience. Hebreo 4:13 sinasabi,
ni walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at lantad sa mga mata na kung kanino tayo mga sisulit. Yan, walang natatago sa harapan ng Diyos. Lahat ay alam niya. Sinabi naman ng Kawikaan 15, versikulo 3, ang mata ng Panginoon ay naroon sa lahat ng mga dako at nagmamasid sa masama at sa mabuti. Kikita niyang masama at mabuti. Ang kanyang mata ay pumaparoon sa lahat ng dako sa daigdig. Awit 147:5, dakila ang ating Panginoon at may kapangyarihang dakila. Hindi masusukat ang kanyang kaunawaan. Hindi masusukat ang kaunawaan ng dakilang Diyos. Sabihin, alam niya ang lahat ng mga bagay. Tapos niya alamin ang lahat ng bagay sa atin. Alam din niya ang lahat na nakikita niya at ang kanyang kaunawaan ay hindi nasusukat. Pangatlo na katangian ng Diyos na dakila, naroon siya sa lahat ng mga dako. Kapangyarihan siya sa lahat, alam niya ang lahat ng bagay, naroon siya sa lahat ng dako. He is present everywhere. Jeremias 23 at 24, ito ang sinabi, ako bagay Diyos lamang sa malapit at hindi Diyos sa malayo, sabi ng Panginoon na may makapangyarihan sa lahat. May nagpakukubli ba? May makapagkukubli ba na sinuman na sa mga lihim na dako na hindi ko nakikita? Hindi baga pinupuno ko ang langit at lupa, sabi ng Panginoon. Walang magkapagtatago sa Kanya, walang makapagkukubli sa Kanya. Nakikita niyang lahat at sinabi ng Panginoon, hindi bagay pinupuno ko ang langit at lupa. Sabihin, ang Diyos ay naroon sa lahat ng dako. Pinupuno niya. He fills every space. Everywhere God is there. Hindi lang na makikita niya, naroon siya sa lahat ng mga bagay. Napupuno niya ang langit at lupa. Awit 139:7, sinabi ni David, saan ako paparoon na palayo sa iyo mula sa iyong espiritu, o saan ako makakatakas mula sa iyong harapan? Hindi siya maaaring lalayo, hindi siya maaaring makakatakas, sabi ni David. Awit 145:18, yung sabi, ang Panginoon ay malapit sa lahat nila na mga nagsisitawag sa Kanya. Siya naman din ay napakalapit ng sinuman na tumatawag. Tatawag ako, tatawag ka dyan, tatawag sila doon, malapit siya. Naroon siya sa lahat ng dako. Pangapat, na katangian na dakila na siya'y sambahin. Ito, siya ay walang simula at walang katapusan. Eternal. Walang simula at walang katapusan. Ang ibig sabihin ng eternidad, nung eternity past at eternity future. Walang simula ang Diyos. Walang katapusan. Hindi natin kayang isipin yan, ang ating mahina na kaisipan na mga linikha ng Diyos. Hindi kayang mag-isip sa tinatawag na eternity nung nakalipas at noong darating. Ang ating isip naroon lang sa kung ano tayo ginawa. Linikha lang tayo na mababa lang din ang ating naiisip at hindi natin matatalos ang napakalalim na Panginoon. Siya ay walang simula at walang katapusan. Awit 90:1 and 2. Panginoon, ikaw ay aming naging dakong tirahan sa lahat ng mga salin lahi. Bago pa man nangagsisilitaw ang mga bundok at bago muli nikha ang lupa at ang sanlibutan, sa makatuwid bagay mula sa walang katapusan hanggang sa walang katapusan, ikaw ay Diyos. Ganon sinabi ng Biblia ang Diyos na walang simula at walang katapusan. Ayon sa Daniel 4:34, sapagkat ang kanyang paghahari ay walang katapusan
walang katapusang paghahari at ang kaniyang kaharian ay kaharian ng magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. His dominion endureth throughout all generations. Panglima, na dakilang katangian ng Diyos, siya ay hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Malakias 3:6, ito ang deklarasyon ng propeta Malakias, ako ang Panginoon at hindi ako nagbabago. Ayon sa awit 102 verse 27, subalit ikaw ay ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin at hindi nagbabago. Yan ang deklarasyon ng awit. Ayon sa Hebreo 13:8, ito ay sinabi tungkol kay Panginoong Hesus. Si Hesus Kristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ganon ang deklarasyon ng Diyos na hindi nagbabago. Anim na katangian ng Diyos na dakila na dapat siya isambahin. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. May buhay ang Diyos sa kanyang sarili. Hindi kailangang bigyan siya ng buhay. Sinabi ng Juan 5:26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din niya ipinagkaloob sa anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Yan ang Panginoon na dapat sambahin. Sambahin natin ang Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan. Una, dakila niyang katangian at kalikasan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kailangan sambahin. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Naroon siya sa lahat ng mga dako. Siya ay walang simula at walang katapusan. Siya ay hindi nagbabago at siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. Ito ang mga kadakilaan ng Diyos na dapat mananatili sa ating pagkatao, na ating sasambitin sa Kanya ang Kanyang kadakilaan. Mayroon pa namang mga ibang bagay pa na maaaring pag-aralan natin sa sunod. Anong pangalawang bagay sa kadakilaan ng Diyos? Sinabi natin, sambahin ng Diyos. Bakit? Dahil sa Kanyang kadakilaan. Una, dakilang katangian at kalikasan. Pangalawa, sambahin natin ang Diyos dahil sa dakila niyang mga gawa. Hindi lang dakila ang kanyang katangian at dakilang kalikasan, mayroon din siyang dakilang mga gawa. Sa Biblia, dalawa lang ang pinakamataas na dakilang gawa ng Diyos. Mayroon pa siyang maraming mga gawa. Ngunit ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang mga gawa ay nalalaman sa una sa dakila niyang paglikha. The great work of creation of God. Itong Diyos na tagapaglikha. Linikha niya ang lahat ng mga bagay. Ayon sa awit 95, 4 at 5, itong sinabi, na sa kanyang kamay ang mga dakong malalim ng lupa. Ang kalakasan ng mga burol ay kanya rin naman. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa ito, at ang kanyang mga kamay ang nangagsihubog sa lupaing ito. Yun ang sinabi ng Biblia sa kanyang paglikha ayon sa awit 24:1. Pakinggan natin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang kapunuan nito. Ang sanlibutan, pati sila na naninirahan nito. Ano daw? Ang lahat ng kapunuan ng sanlibutan at ang lahat ng nanirahan nito ay Kanya. Tingnan natin ang sinabi sa Pahayag 4:11. Karapat-dapat ka, O Panginoon, na magtamo ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at para sa iyong kasiyahan ay nangagawa ang mga ito.
Yun, ang dakilang Diyos sa kanyang dakilang gawa ng paglikha ay dapat siyang sasambahin. Kailangang may tanim sa ating isip sa panahon ng ating pagsamba sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga kalikasan, at lalo na sa kanyang paglikha na tayo'y kasama lang sa mga linikha ng Diyos. Tayo'y sasamba sa kanya. Pangatlo, pangalawa niyang gawa na dakila, ang dakilang gawa ng kaligtasan. Kung mayroon pang dakilang gawa ng Diyos para sa atin, matapos tayong linikha ng Diyos, tayo'y kaniyang linigtas. Sa dating tipan, lalo na sa mga awit, sa libro ng mga awit, ang kaligtasan ay binabanggit ng mga alagad ng Diyos, binabanggit ng mga propeta ng Diyos sa kanilang pagsamba. Sinabi ng awit 95:1, ito ang sabi, halikayo, tayo ay mangagsiawit sa Kanya. Para sa Panginoon, tayo ay iingay na may kagalakan sa bato ng ating kaligtasan. Ang Diyos na sasambahin ay dahil sa Kanyang kaligtasan. Siya ay bato ng kaligtasan. Sinabi naman sa 96:2 ng mga awit, ito ang sabi, mangagsiawit sa Panginoon, mangagpuri sa pangalan niya, magpakita ng kanyang pagliligtas araw-araw. Mangagpakita ng kanyang pagliligtas araw-araw. Ang banggitin ang pagliligtas ng Diyos araw-araw. Ayon naman sa awit 98:2-3, ito naman ang sinabi, ipinabatid ng Panginoon ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagkamakatwiran ay pinakita niya na hayagan sa paningin ng mga tao. Naalaala niya ang kanyang kahabagan at ang kanyang katotohanan tungo sa sambahayan ng Israel. Nangakita ng lahat ng mga dulo ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Ganon, binabanggit ang kaligtasan ng Diyos sa dating tipan. Sa bagong tipan, ano naman ang sinabi sa kasulatan tungkol sa kaligtasan na kaniyang ibinigay na dapat siya isambahin? Sa dakilang gawa ng Diyos ng kaligtasan, sa bagong tipan ay tema ng bagong tipan ang kaligtasan na kaya siya'y sasambahin. Ayon sa Efeso 1:3 nagsimula pagpalain, purihin ang Diyos. Sinabi, pupurihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo na siyang nagpala sa atin sa lahat ng mga pagpapalang espiritual ng mga dakong makalangit kay Kristo. Pinagpala tayo ng mga espiritual na panalangin na pagpapala. Ang ibig sabihin nito, mga bagay ukol sa ating kaligtasan. Unang binanggit niya na pagpapala sa ating kaligtasan, ayon sa versikulo 4, ayon sa kung paanong pinili niya tayo. Pagpipili ng Diyos na uuna sa ating kaligtasan. Pangalawa, itinalaga niya tayo upang una tungo sa pagkupkup bilang anak. Pangatapos ang pagpili, tayo itinalaga. Pangatlo, tayo kinupkup bilang anak. Yun. Pang-anim, pang-apat, na sa Kanya'y tayo may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yan ang sunod ng bagay tungkol sa kaligtasan. Ang sunod naman, tayo'y may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito ang mga dahilan na binanggit ni Pablo na gawa ng Diyos na dakila sa ating kaligtasan, na dahilan na siya ay ating sambahin. Kaya ang 6 nagsasabi sa Efeso 1, tungo sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kaniyang biyaya.
Sa 12 naman, upang tayo ay dapat maging para sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Ang dakilang mga gawa ng Diyos sa kaligtasan ay dahilan na siya'y bigyan ng pagsamba. Ito naman ang sinabi ng ating sinimulan kanina, habag ng Diyos. Ang habag ng Diyos ay kaligtasan ng Diyos sa atin. Kaya tayo'y sasamba. Wala tayong maaring dahilan na hindi siya sambahin, kundi lahat ng dahilan ay para sa kaniyang kaluwalhatian. Ang lahat ng bagay ay dapat ang ating mga sarili ay ialay sa Kanya dahil siya ay karapat-dapat sa lahat ng kaniyang dakilang gawa ng kaligtasan. Dakilang gawa ng paglikha at dakilang gawa ng kaligtasan. Katapusan, nagawa ang kadakilaan ng Diyos. Una, dakilang katangian at kalikasan ng Diyos, kaya siya sambahin. Pangalawa, mga dakilang gawa ng Diyos ng paglikha at dakilang gawa ng Diyos ng kaligtasan. Pangatlo, sambahin ang Diyos dahil sa dakila niyang pangalan. Dakila niyang pangalan. The great name of the Lord, that He is worthy of our worship. Ano ba sinabi ng Diyos sa kaniyang pangalan? Dalawa lang na bagay ang ating banggitin sa pangalan ng Diyos. Siya una ay kataas-taasan. May mga bagay pa na mga sinasabi sa Biblia ng kaniyang pangalan. Ngunit banggitin natin ang dalawang bagay tungkol sa kadakilaan ng Diyos ng kaniyang pangalan. Siya ay tinatawag na Diyos na kataas-taasan. Siya ang kataas-taasan. He is the most high. Sa Bisaya pa, labing taas. Ayon sa awit 86:12, pakinggan natin. Siya ay ang kataas-taasan. Pupurihin ko ang Panginoon ayon sa kaniyang katuwiran at awitan ng papuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Sambahin siya dahil siya ang kataas-taasan. Ito naman ang sinabi sa awit 92:1. Isa itong bagay na mabuti na may pasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa pangalan, sa iyong pangalan, kataas-taas. Napakabanal at napakataas na pangalan ng Diyos ay ang kataas-taasan. Sa 8 ng awit 92, subalit ikaw, Panginoon, ang kataas-taasan magpakailanman. Pangalawang pangalan ng Panginoon na nagsasabi ng kanyang dakilang pangalan, siya ang makapangyarihan sa lahat. He is the Almighty. Almighty, kataas-taasan. Siya naman ngayon ay makapangyarihan sa lahat. Pahayag 11:17, ito ang sinabi, nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na siyang ngayon, na siyang nakaraan, at siyang darating. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon naman sa Hub, sa libro ng Hub 22:26, sapagkat ikaw ay magagalak ng iyong sarili sa pangyarihan na makapangyarihan sa lahat. Na makapangyarihan sa lahat. Yan ang binanggit ni Job, mga kapatid. Ang Diyos na kailangang sambahin, dakila sa kanyang pangalan. Pangalan niyang pinakamataas sa lahat, ang kataas-taasan, pangalan niyang makapangyarihan sa lahat, the Almighty. Kaya ano ang mga dahilan na tayong mga anak ng Diyos ay sasamba sa Kanya? Balik natin ang tatlong dahilan. Una, sasambahin ng Diyos dahil sa Kanyang habag. Mahabagin ang Diyos, kinahabagan tayong lahat. At ang Kanyang habag ay nagpapatuloy. Kaya
Sa habag niya, ialay ang ating mga sarili. Sa habag niya, ibigay sa Diyos ang kaniyang pagsamba. Pangalawa, sasambahin ng Diyos sapagkat ito'y kaniyang kalooban. Ito'y kaniyang iniutos. Ito'y kaniyang hinahanap. Pangatlo, sambahin ng Diyos dahil sa kaniyang kadakilaan. We worship God because of His greatness. Tatlong bagay ang ating makikita dito. Dakilang katangian at kalikasan. Pangalawa, dakilang mga gawa ng paglikha at kaligtasan. At dakila niyang pangalan na siya ang siya ang kataas-taasan at siya ang makapangyarihan sa lahat. Pagsamba. Ito ang pinaka banal na gawain natin. Ito ang pinakamataas at una at patuloy at kailangang hindi nagbabago na gawain natin. Hindi nagbabago, ngunit tayo'y lumalago. Tayo'y lalong may pagnanais, may pagnanasa. Dalangin natin mga kapatid na ang pagsamba sa Diyos ay isang bagay na nag-aalam sa ating puso. Isang bagay na patuloy na ang ating mga sarili ay nangangailangan nito. At patuloy na tayo'y hinihila, hinihimo, inanyayahan ng ating espiritu at ang espiritu ng Diyos upang tayo ay magbigay ng ating mga sarili sa Kanya ng patuloy at ibigay sa Kanya ang pinakamataas na halaga na siya lang ang dapat tumanggap. Naway ang mensaheng ito ay nagpapalakas sa inyo at nag-aanyaya sa inyo ng patuloy ng ating Diyos ay kailangan na ibigyan ng kaniyang pagsamba. Tayo manalangin. Purihin kami, Amang Diyos, sa inyong kapangyarihan, sa biyaya ng inyong salita, na kami ay dinala ninyo sa katotohanan ng pagsamba. Purihin ka, Ama naming Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Turuan niyo kami sa katotohanan ito. Turo na aming maranasan ng patuloy sa aming buhay. Maranasan namin bilang iglesia na kaming lahat ay magsamba sa inyo. Maranasan namin sa aming mga sarili, bawat isa, na kami ay bawat isa magsamba sa inyo. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa inyong pagbibigay sa amin ng mga katotohanan ito. Aming idinalangin ito sa pangalan ng aming mahal na Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hanggang sa sunod nating mensahe mga kapatid, at naway ang pagpapala, biyaya, habag at pag-ibig ng Diyos mananatili sa inyo.